bumubuhos na naman ng ulan dito sa sitio Upper Banaba. Ito yung site o yung sitio kung saan nagkaroon ng landslide, yung kasagsagan ng bagyong Enteng kahapon, no, mga bandang alas 7 ng umaga. So, 5 magkakamag-anak ang nawalis ng landslide. At sa video na nakikita nyo nga ngayon, yan yung search and rescue operations na ikinasa kanina ng ating mga rescue team mula sa Barangay San Luis. So, kanina nandun kami sa yung video na yan, nasa paanan yan ng ground zero o ibig sabihin doon yung dating kinatitirikan ng bahay na winalis ng landslide at rumaragas ang tubig nung kasagsagan ng bagyong Enteng. Ngayon naman nakatayo tayo dito sa gilid ng creek. Sana nakikita nyo, no? Nakapayong ako kasi ang lakas ng buhos ng ulan, no? Pero itong madilim na bahagi, actually, creek yan. Ayan, yung may color blue na pipe, no? Kanina, after 8 hours ng paghahanap ng ating mga rescue team, bigla silang tumakbo mula sa paanan ng ground zero pababa dito sa creek dahil doon daw sa tulay may nakakita na nandoon na ang katawan ng isa sa 3 hinahanap. So, positive naman, na-recover ang katawan ng ama ng pamilya Negro. So, kinilala rin siya ng kanyang tita na ipakita ang kanyang bangkay ng mga otoridad. Yan ang latest dito, mga kapatid. Ria. Mase, Jovi, and Chiki, yes? Ria, dinig mo na ba kami? Sige, ilalapit ko ang aking sige. video. Hindi, clarification lang. So sabi mo kanina, 5 pamilya yung naapektuhan ng landslide. 3 na lang yung nawawala kanina. 3 na lang yung nawawala kanina at yung isa natagpuan. Ibig sabihin, 2 na lang ang missing. Tama ba? Sorry, 5 kaanak, hindi 5 pamilya. 5 kaanak. So, ilan ba yung nawawala? 5 miyembro ng pamilya Negro ang nawawala o ang naapektuhan ng landslide. Kahapon, yung 2 dito, agad na natagpuan ng mga otoridad, yun yung mag-ina. Tapos ngayong araw, ang naging subject ng kanilang search operations ay yung 3 pang nawawala. Pero pagdating ng mga alas 4 ng hapon lang nila nakita, yung isa dun sa 3 nilang hinahanap. So, bukas daw ipagpapatuloy ng ating rescue team dito sa Barangay San Luis yung kanilang paghahanap. So, mula dito sa creek na, tabi ng creek na kinatatayuan ko, aakyat daw silang muli doon sa mataas na bahagi, yung paanan ng ground zero, dahil tingin nila, posibleng doon naipit yung 2 pa kasi nakakaamoy daw sila ng masangsang na amoy. So, kapag ganyang sitwasyon, Ria, what are the chances na baka may buhay pa? Kaya lang kasi magkahalong tubig at ano na yan no? But what are the chances? Tinanong natin yung taga-barangay kanina, yung incident commander, si Kagawad Brandon Villegas, no? Hindi nila inaalis yung kanilang pag-asa, no? Although alam naman natin, slim yung chances, lalo at sabay-sabay silang inanod eh. Ang kwento sa atin nung lone survivor ng pamilya, si Carlo Negro, siya ay kapatid ni nung babae, tapos bayaw niya yung lalaking nahanap kanina, mga pamangkin niya yung nawawala at namatay yung isa nga, tapos nanay din nila yung isa pang nawawala. Nung tinanong natin kung umaasa pa ba siyang makikitang buhay yung kanyang mga kaanak, ang nasabi na lang niya is, bahala na ang Panginoon. So, medyo slim yung chance na makita, no? Pero round the clock yung pag-iikot kanina ng ating mga rescue team, ng rescue members, no? At nasabi rin ng LGU dito, ng barangay LGU dito na posibleng kumuha na sila o mag-request na sila ng K9 para makatulong sa paghahanap doon sa 2 pa. Bukas sila magre-resume ng kanilang rescue operations. Ano mga challenges dyan, Ria, sa kanilang search and rescue operations? O all good naman? Unang-una na itong pabugso-bugsong ulan. Ngayon, medyo manageable pa, although malakas at malaki yung patak ng ulan, no, ng tubig ng ulan. Pero kanina talaga, noong kalagitnaan ng rescue operations, matinding buhos ng ulan ang hinarap ng ating mga rescue members, no, ng ating mga rescuers. Nakikita natin, imagine ninyo, ayan, nakikita niyo sa video, para siyang ilog na may mga talon, para siyang stream. And then, kitang-kita natin na malaputek o parang chocolate yung kulay nung tubig na rumaragasa mula doon sa mga falls o talon. So, ganun katindi. So, bukod doon sa ulan, talagang nandun yung panganib, no? Kasi posibleng magkaroon ng flash flood ulit,
matindi yung pagdadasal natin personally kanina kasi napapalibutan tayo ng mga mass of land na talagang nandoon yung panganib ng nandoon yung posibilidad ng soil erosion muli, no? Bukod doon, syempre yung putek. Kanina daw nung bumalik sila dito sa paanan ng ground zero dahil hindi pa umuulan, matigas tsaka masyadong parang chewy ba yung putek, kaya nahihirapan silang maglakad, nahihirapan silang para siyang semento, no? Parang gano'n na, pasemento na yung putek, nahihirapan silang magbungkal. Kaya ang ginawa nila nung una, humiling sila sa mga kapitbahay ng balde at tubig para babasain nila yung mga parte kung saan tingin nila nandoon na ipit yung mga nawawala. Tapos nagpadala pa sila ng water pump para yung tubig doon sa ilog, ipapump papunta doon sa lupa para mabasa, no? Then eventually, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Hindi na nila kinailangan itong water pump at saka yung mga balde.